Sa iba pang mga balita, National Privacy Commission pinalahanan ang mga kandidato sa halalan kaugnay sa pagkuha ng datos mula sa mga botante. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kapar Creslin Catarong. Tuloy-tuloy ang puspusang pangangampanya ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Sa gitna ng campaign period na ito, may paalala ang National Privacy Commission o NPC sa mga kandidato sa halalan, kabilang ang mga partidong politikal, gayon din ang mga party list group at kanilang mga nominee. Ito ay ang maging maingat kaugnay sa isinasaad sa batas sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012, partikular sa issue ng pagkalap ng datos mula sa mga botante. Ayon kay NPC Data Security and Compliance Office Director Attorney Obin R. Nieva, ang paglilikom ng personal na impormasyon kaugnay sa mga electoral campaign ay dapat mahigpit na sumusunod sa Data Privacy Act. Dagdag ni Nieva, ang pinakaimportanteng probisyon ng nasabing batas ay ang principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. Legitimate purpose, para saan ba yung kinokolekta nilang personal na datos? Transparency, alam ba ng botante na nagbibigay ng personal na datos kung saan gagamitin yung datos na yon? At proportionality, tama lang ba yung kinokolekta nilang information para sa purpose na kanilang layunin? Saad ni Nieva, ang National Privacy Commission ang gumaganap bilang data privacy watchdog ng Pilipinas. Sila rin ang tumitiyak na mayroong organizational at technical measures ang isang organisasyon para maprotektahan ang mga datos. Bukod dito, sa NPC din inilalapit ang mga reklamo kaugnay ng mga paglabag sa personal data privacy. Ang mga kadalasang kinukuha na personal na impormasyon sa isang individual ay pangalan, tirahan, petsa ng kaanakan, kasarian at iba pang personal details na kung saan posible itong magamit sa maling paraan. Pwede itong gamitin para sa discrimination, intimidation, blackmail, extortion, identity theft at fraud. Kahit tapos na ang eleksyon, yung nabigay niyong personal datos, ginagamit pa rin. Kahit hindi na election-related. Yung iba po, kinukuha na ng ID, pinapalista sila kung saan-saan. Hindi nila alam, nakalista na sila doon, kukuha sila ng ayuda doon, nakalista na sila doon. Yung iba po, nakaka-receive na ng iba-ibang text, nasa scam na po sila. Kaugnay nito, muli ring nanawagan ng NPC sa publiko na maging maingat sa pagbibigay ng kanilang personal na impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.